dati, MG, mas malapit ang artista sa press. May times na even sa mga, yung weekly sitcom yun, no, di ba? Yung mga ano, nagpupunta kami, dumadalaw kami. Dati very open. Right. You can visit anytime you want. Okay. Then, kahit ako nakakadalaw ako sa mga businesses na ni Marvin, no, nagsisimula siya. Sa Ross District, nandun, meron siya doon, yung sister na namamahala, di ba? Parang yung isang fried rice stars, they're really only, they're so concerned with their social media accounts. Hindi na ganun ka, ano, di ba? What are the things na nami-miss nyo nung 90s? Yan! Sobrang mas malapit dati ang mga taga-showbiz eh. Kasi ngayon, because of social media, hindi na ganun ka, ano yan, di ba? Mas malapit dati. Jolens, natatanda ko si Jolens na first time na lumipot siya sa GMA7, we were there sa set ng ano, kakabaka ba yun? Kahit kailan. Kahit kailan ba yun? Pero meron kang ano yung weekly, nag-guest ka muna sa weekly eh. Weekly na Tapos hanggang sa horror. naging ano din siya. Tapos nag-ano, di ba? Okay. So ano mga namimiss nyo dati? Yon. Ano ang mga nami-miss nyo nung 90s? Ako siguro ang namimiss ko yung ano eh, parang meron kami, hanggang ngayon naman eh, nasa sa artista naman yun, yung bibigyan ka ng chance talaga how you want to show or to tell others about yourself. Sa pananamit, sa ano, yung social media kasi pag mabasa mo yung comments, minsan parang madidiskarel ka pagka parang hindi may nang-bash, di ba? Parang ganon. Pero dati kasi, nung walang ganyan, tuloy ka lang hanggang sa tumatatak ka, parang ganon. Na Hindi ka nababother. hindi talaga nababother kasi nga, hindi nakatuon doon. But I'm not saying na ngayon nababother na ako na siguro talagang hindi na rin ako para magpa-apekto pa kung meron mang mag-bash. But yung dati kasi, when you work, mararamdaman mo talaga na work dahil talaga nagpupuyat ka, tapos talagang lahat ginagawa mo. And pagka nakilala ka ng mga tao, kasi nakilala ka dahil sa maganda talaga mong ginawa, and hindi dahil nabalitaan na ganito, dahil na text or dahil ang hirap din dati po ma-write up, di ba? Para ma-write up, dapat talagang meron po kayong napansin, nakakaiba, or may ipopromote na soap opera or movie, di ba? So, ngayon nga kasi, kanya-kanya na. So, tapos may mga AI pa, hindi mo na alam sino yung totoong magandang content or what. Kasi doon, hindi kasi namin ever ginawang script ni Marvin kung ano yung gagawin namin. Minsan lumalabas na lang sa amin, tapos yun yung natural, siguro nagbabounce lang yung aming energy na talagang kinikilig lang. Ako kinikilig ako dun sa love team ha, talaga. Ewan ko yung sa'yo. Pero sana, hindi lang din may movie ulit or ano, talagang kahit ano pang gawin na. Tsaka ang nangyari naman kahit nag-restaurant si Marvin, ako naman meron ako mga iba pang projects na ginawa, hindi naman kami nagkaaway o hindi kami nagkagalit. Kaya siguro merong Marjo pa rin and meron ding Marvin and Jolina. Diba? So, pag mahal mo talaga yung industriya, I guess maganda rin yung ibibigay sa'yo, isusukli sa'yo. Tingnan mo, artista ka na ulit. Congratulations. Sana po sumikat ako. Thank you, congratulations. Salamat. Thank you, Von. Kasama lang tingin ni June. And anyway, ayun. Hindi ko naman yung tinatanggi. Kami ang magkakasabay, di ba? So, Marvin and Jolina. Ayan. Alam niyo, to be honest, ako ang feeling ko, parang talaga ba, meron pa rin ba talaga yung dalawang yun? Pero kanina, nung kumakanta si Jolene, then lumitaw si Marvin. In fairness may kinig pa rin. Nakiliti ka, no? Oo, totoo. True. Kala ko wala na eh. So, meron pa rin pala talaga. So, yun. So, anyway, ako na kong question. Alam, ang dami ko naisip ng tanong, pero feeling ko kasi matatawa kayo eh pag ako nagtanong. So, pero iiyaano ko to, itatawid ko to. Alam ko, madilang beses na rin kayo na tanong. Wala ba talagang naging, grabe, wala pa. Wala ba talagang naging, Alam na nila yung tono mo. wala ba talagang naging romantic side, romantic part ng pagiging kayo noon. Para talaga masabi natin, it's really an ex-ex lover. Kasi diba, ako talaga naniniwala ako ng somehow nagkaroon. Ako,
tapusin na natin ngayong gabi. Di ba? Ako dahil ko kayong kasama dati. Kahit na alam kong may mga, ibang mga, kung ani-gani, parang naramdaman ko naman na somehow, meron naging. Maaaring short-lived, maaaring whatever, kayo na mag-explain. May short time. May short time. No, I think yun din, I guess, yung magic at yung chemistry na nananatiling dun sa love team. Dahil nga, nung panahon na yun, nung mga bata kami, syempre ngayon, iba-iba na yung labels, di ba? Pero dati, di ba, uso sa atin yung MU. Oh yes. Oh, so ano label mo nun? So, parang MU. Parang mga MU pa. So, naging dahil may personal at saka professional na relationship ng mga panahon na yun. I think kaya hanggang ngayon nanatili yung sinasabi nga ni Jolina pag ini-interview kami, yung magic, hindi na namin alam kung saan ang gagaling. I think dahil hindi naging kami, hindi rin kami nag-away ng todong-todo. Kaya siguro nagkaroon ng comeback film. Aminin nyo, yung mga naging silang-sila talaga, hanggang ngayon, hindi natin mapakomeback. Kung sino man sila, di ba? Kasi ang tindi ng pagmamahalan, parang ang tindi rin ng away. So, baka hindi kayo maka-expect doon. Kaya siguro ngayon nagkaroon kami ng comeback kasi naging sakto lang yung relationship. Kaya naging napaaga yung comeback. Hindi kami lolo't lola na nagka-comeback. So you mean, mula noon hanggang ngayon, MU pa rin ang label natin? Oo. Mutual ang understanding namin. Grabe siya. Ito ng Okay. mutual understanding. At saka may asawa na po si China. At yan- Dalawa lang po yung anak nila. Happily married po. Oo naman I love Mark. At tatanong ko yung nakaraan. Oh. Sorry, alin? Yun pa rin yung tanong ko. Okay. Ikaw. Sa akin, yun din naman lagi ko sinasagot. Kasi parang kahit na nung halimbawa, away pati kami dati, tapos hindi na kami nagka-work, tapos nung nakikita naman kami, panikwentuhan na lang ng something, wala na yung talagang parang naging okay ulit, nag-love ulit kayo, or kung ano may naramdaman. Wala nang ganun eh. So, talagang nung bata lang kami nagkaroon ng mga, kasi syempre, first time na katrabaho, tapos, kaya away pati. Nasagot ko ba? Nasagot ko. Hindi, totoo. Lahat ng sinabi ni Marvin, hindi siguro ganito yung relationship namin kung nagkaroon talaga na yung lumalabas nanonood ng sine ng magjowa, yung wala siguro. Walang ganito kalalim yung friendship. Di ba kayo lumabas talaga na kayong dalawa lang? Palaganda ka ni Daddy. Ayun nga. So wala talaga? Wala. So pero agree ka kay Marvin na naging MU kayo? Ako din ba namin ko naman dati yung feelings ko. Oh, gusto mo talaga. Gusto mo talaga. Ay, fairness. Diba? So, pero matagal na yun. Hindi kami lumabas. Sa loob ng bahay kami nagdi-date. Oo, pinaglutuan niya ako. Kailangan ko siyang puntahan sa bahay nila, tapos di oras yun. Tapos, iimbitahin ko siya sa bahay namin, pagluluto ko siya. Kahit hindi pa ako nang kagalingan magluto, kinakain niya at niloloko niya ako, ang sarap. At diba ngayon? Pero hindi naman masyado. Akala ko mami mo ang nagluluto. Pinaalis ko sila mami nun. Ginapatsyaba ko. Yun na. Hindi, ito, second question. Jolen, pag pinapakilala mo si Marvin o pag napapanood, halimbawa nila, kung napapanood mo na, nila Pele, nila Vika, paano mo pinapakilala si Marvin sa kanila? Pinapakilala ko siya na siya si Tito Marvin. Na kaibigan ko, best friend ni Mama. And he's a very good person. And he's a very good father. At saka ang galing niyang negosyante. In-expect ko talaga sa kanya. Tapos makikita nila na meron kami mga picture na sweet kami. Wala naman akong violent reaction na nakita sa mga anak ko. Siguro kasi hindi naman nila nakikita yun ang ginagawa ko lang kay Marvin. Diba? Mas marami syempre sa kanila, kay Papa nila. So, I don't think lalagyan nila ng gano'n. And pagka kasi very, ano ba tawag dito, inosente ang iyong, or maganda ang pakay sa pagkakaibigan, wala ka naman dapat itago at nararamdaman yun ng mga anak natin. Kapag kung may mga anak na kayo, mararamdaman nila yung kung nagsisikret kayo o hindi, di ba? Lahat kinukwento ko sa kanila ng pag may sakit si Tito Marvin, pag merong mga nararamdaman iba, alam nila, pati kung gaano kumakain kami
kami sa restaurant ni Tito Marvin, tapos sinasabi ko siya nagluluto ng kochi. Diba? Yung gano'n. Sobrang syempre nakasama ko na sila Pele, si Vika, si Mark. Napakasaya nilang pamilya. Isa sila sa pamilya na pag tinitingnan mo, sana ganyan din yung pamilyang magkaroon ka. Kasi napaka-open na sa isa't isa, at saka yung energy ng pamilya nila parang nagmamahalan lang talaga. Ang sarap, ang ganda nila. At saka si Mark, Marjo yun. Si Mark, yung asawa ko po, Marjo yun kasi siya pa talaga sabi, oh, mag-picture kayo, mag-video kayo ni Marvin, tapos i-post mo. Mula nung nagawa kami ng Flor de Liza, tapos yung ngayon, sabi niya, pag nag-recording ka, pupunti mo si Marvin para may video-video kayo. Papa, gusto mo samahan mo rin ako? Pero ganun siya ka-supportive sa akin. Alam niya kasi kung saan ako totoong masaya, masaya siya para sa akin. And yung sa friendship namin, sobrang happy. Sobrang. Alright. Thank you, Rose. In terms of play date ng movie, so how would you like to answer this? Kasi pwedeng magkaroon ng ganong connotation pa rin yung mga fan at maging negative ang ano. So mas better siguro na explain niya. Okay. Hindi, I think yun nga, nasabi mo na rin na hindi to Star Cinema produced film. So, walang connection dun sa film o dun sa playdate. Parang kami, dinasal lang namin na sana may panabas kami this year. This year and ano? Wala nga kaming playdate talaga dahil dapat kasi gusto supposedly namin December mag-film fest. Kaya lang hindi namin natapos yung pelikula. February, punong-puno. So, sabi sa amin, baka March or April, gawa lang kami ng gawa ng pelikula, tinatapos lang namin. Biglang nag-open ng February 12. Yun ang mga, kung paano nag-unfold yung events. Thank you, Rose. Maraming salamat na. Yung comeback, tulad nga sabi namin kanina, gustong-gusto namin gawin. Kaming dalawa yung, kailan kaya, ano kaya ang pelikula? Tapos may mag-offer, tapos hindi matutuloy kasi may mga schedule problems. Itong kila Tonyat na pelikula na 2018 pa natin pinaplano, nag-meeting na kami, nag-evolve na siya na nag-evolve. Nandun yung willingness namin talaga gawa ng pelikula. Tamang material lang talaga at tamang panahon. Kaya itong nangyari ngayon, parang nag-align lang talaga yung universe na pati playdate na hindi namin inaasahan. Never namin na-isip na saktong Valentine's kami mapapalabas at binigay ng Diyos sa amin. I think yun yung magandang kasabihan na you just have to prepare yourself for the opportunity when it comes. So yun lang yung nangyari sa amin lahat. Trabaho lang kami ng trabaho at nag-landing lang yung mga tamang elemento kaya nandito kami sa harapan namin. Ako feeling ko parang nasagutin yung prayers ko dahil sabi ko kung gagawa ako ng movie ulit na may nakatrabaho ako dati, syempre gusto ko si Marvin kasi alam ko yung tandem namin alam ko yung kung paano namin lalo rin yung mga eksena, di ba? Pero parang hindi pa ako sure dati ano nga kaya ang storya na saswak sa amin sa ngayon na mapipil pa rin nila na doon pa ito pagkatrabaho talaga, iba talaga sila. Parang gano'n. And yun yung nangyari ngayon. So, answer Yun ang nasulat at nagawa. may hindi siyang ginawa na sige na nga patira tayo kasi parang meron siyang, may cute sa kanya na ano na ako, na papahappy na ako. Charming talaga. Sige nga, paano nga yung gano'n ito? Yun na yun. Ang mura, di ba? Hindi kailangan ng flowers and chocolates. Ang sarap patawanin ni Jody. Thank you, Vix. Maraming salamat. Let's go to Nikki Wang. Nikki Wang of the Manila Standard. Matagal din na parang walang kwentuhan tapos one time. Beeper. Binidip ko Hindi, siya. nung beep nun, love team pa tayo. Kasi yung cellphone dati, si Marvin pa nagturo sa akin mag-text nun. Pero nung hindi na kami nagkaka-work, one time, nagkasabay tayo sa ano, diba, sa EDSA. Tapos tumawag siya sa akin, so tumawag sa akin si Marvin. Tapos pagsagot ko, nandun pala siya sa likod ng sasakyan ko, tapos nag-iya siya mag-coffee. Tapos kwentuhan na kami, ganyan. Yung mga pag-ganun lang. Wala masyadong talagang magpaplano na lumabas, diba? Dahil nga wala kaming matinding ginagawa yan. Malaya kami nakakapag-message at nakakapagtawagan. Nag-evolve yung friendship namin through the years. At ang sarap nga ngayon, umabot sa point na
parang napaka-open na namin sa isa't isa at mas malalim na yung friendship namin. Nagkataon naman na may pelikulang ganito. Parang lahat lang talaga nag-align. So, hindi naging mahirap yung pagtatrabaho namin ulit kasi hindi kami naging strangers sa isa't isa. Alright. Thank you, Nikki. Let's pass the mic to John Milo. Kinabahan nung first day po namin. As in, grabeng kaba po talaga yung naramdaman ko. As in, pinapawisan po ako kahit malamig naman. Ganong level po talaga. Kasi pinanood ko po talaga yung pelikula nila. Tapos habang pinapanood ko, iniisip ko na, hala, sila yung mga magulang ko na gagawin ko tong film XX Lover. So, sobra akong kinikilig talaga. At hindi talaga malayo sa mga dati pong karakter yung ginawa nila. Kaya sobra po akong kinikilig po talaga at na-overwhelm. Kasi talagang isang malaking karangalan po talaga na makatrabaho po silang dalawa. Kasi sila Maylene, katrabaho na nila sa Uninvited. Si Juday, kakakita lang namin recently. Si Dom naman, kaibigan natin yan. Si G, na pinauwi pa namin mula sa Amerika para mabuo talaga at magkaroon ng madaming gimmick acts doon sa pelikula. So, pakiusapan para magkaroon ng masayang reunion doon sa Marjo. So, parang naging ganun nga yung dating naming mga 90s gimmick. Suportahan kung sino may project, takbo lahat sa kanya para suportahan. So, naramdaman din namin yung suportahan pagmamahal nila sa amin dito sa film. Thank you, Albert.